Makikita nyo po yung kanyang mabiberde, no? At matutulis na dahon, ano? At kung maalala ko, nung bata pa kami, pinapainom sa amin to, no? Kapag meron kaming lagnat, trangkaso, ubo, sipon, ano? So, eto na, after 2 minutes, ayan na po yung ating pinakuluan na yung tsaa nga po niya, ang daming nagagamot na sakit, ano. Hello everyone, this is Hermes Sunapi ni Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, halamang gamot ang usapan natin ngayon, ano. Meron akong ibibida sa inyong isang halaman na talaga namang makakatulong po sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay, ano. Minsan ginagamot po siya sa ubo, sipon, trangkaso, at iba't iba pang mga sakit. At siya ay pwedeng pangunang lunas or first aid na tinatawag, ano. Ano kaya itong halaman na to? Malalaman nyo yan sa ating pagbalik, kaya kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP. Tinatawag din po itong magwort. Yan po yung pangalan niya internationally. Pero ang scientific name niya po is Artemisia vulgaris, ano. Ito po yung damong Maria. So, pamilyar ba kayo sa damong Maria? At ano yung tawag sa inyo, no? Kasi dito sa amin, ang tawag po, yan nga, damong Maria. Pero iba't ibang lugar kasi, iba yung katawagan yan, ano, sa halaman na yan. I-comment nyo lang po kung ano yung tawag sa inyo sa halamang ito. Ngayong araw na ito, pag-usapan natin yung mga benepisyo ng halamang ito, no? Pakita ko na siguro sa inyo yung itsura ng halamang ito. Narito po yung ating binibidang halaman, ano. Yan. Sa iba po, ang halamang ito, parang damo-damo lang, ano. Kaya nga siya tinawag na damong Maria, ano, kasi kung saan-saan lang po ito tumutubo. Actually, ito po sa ibang bansa, malaking sangkap po ito, no, sa paggawa ng mga beer, no. At meron pong gumagamit bilang gamot sa anxiety, mga digestion problems, pari po sa irregular period, ano, at iba't iba pang mga sakit. Pero pag-usapan natin dito sa Pilipinas, ano, kung ano yung mga gamot niyan. Pero bago natin tukuyin yan, tingnan muna natin yung itsura ng halamang ito. Makikita nyo po yung kanyang mabiberde, no, at matutulis na dahon, ano. Ayan po. Ganyan po yung kanyang itsura, no, na sa unang tingin, akalain natin na pangkaraniwan lamang. Yung kanya pong dahon ay may pagkamapait po yung lasa. At kung maalala ko, nung bata pa kami, pinapainom sa amin to, no, kapag meron kaming lagnat, trangkaso, ubo, sipon, ano. At the same time, ito po pwedeng gawing tsaa, no. At ngayon, gagawa muna tayo ng tsaa. Pakita ko sa inyo. So ngayon, papakita ko naman sa inyo yung paggawa ng tsaa ng damong Maria, no. So ito yung ating damong Maria. Kukuha lang tayo ng isang tangkay, no. At yan. So, ganito lang po yung kunin nyo, isang tangkay, tapos may mga dahon. Tapos kailangan nyo ng 2 basong tubig para dyan natin to lalagain, ano. At yung katas niyan mapupunta doon sa tubig at yun yung magiging tsaa. So ito, hugasan nyo munang mabuti, no, yung nakuha nyong isang tangkay. So ito na yung nakuha natin, nahugasan natin, tapos lagyan natin ng 2 baso, no, ng tubig yung ilalagay natin. Tapos ito sasalang na natin at pakukuluan. So ito na, after 2 minutes, ayan na po yung ating pinakuluan na damong Mariano. Ayan, medyo nagpa-fog kasi yung usok, ano. At ito ay atin ang isasalang, patayin na natin, no, yung apoy para yan, atin ang makuha yung kanyang katas, yung tsaa na ginawa natin. So eto na nga yung tsaa nung damong Maria. And
Ang lasa niya is hindi ganun kapait. Katulad po nung talagang katas, ano. Kasi na-experience ko nang uminom nung katas nito, yung dahon na kinatas, eh, mas mapait po, ano. Pero this one is, parang naglaga ka lang ng dahon, ng kahit anong dahon, tapos ininom mo, no. Ganun lang yung lasa niya. Pero ito, pwede nyo lagyan ng honey, no. Kapag gusto nyo na inumin, para mas refreshing siya, no. Pwede rin palamigin. Ito kasi medyo malamig na. Ayoko kasi na masyadong mainit. So, ayan, okay naman siya. And ano nga ba yung mga benepisyo? Isa-isahin natin, ano. So, unahin muna natin, bukod po dun sa pagtsatsaa, eh, may iba pang paraan. Tulad ng paglalamukos, no. O yun nga ang tinatawag na pag-extract ng mga katas, ano. Sa lagnat at trangkaso, unahin natin yan. Magdikdik lang po ng 5 piraso, no. So 5 pieces po ng dako nitong ating damong Maria, at hintayin nating lumabas yung katas kapag dinikdik. Tapos kapag halimbawang yan po ay makatas na, no, ilagay po natin sa noo, no. At yan po, sa pamagitan niyan mapapababa po yung lagnat, ano. At the same time maiiwasan po yung convulsion, no. Lalo na po kung mataas na mataas yung lagnat. Pangunang lunas po ito, pampawala ng lagnat. Sa pangalawa naman po yung ubo at sipon, ano. Lalo na po yung mga ubo na may kasamang plema, no. Mabisa po itong damong Maria kasi dun sa kanyang natural expectorant na taglay, eh, pwede po, no. Katulad ng ginawa nating tsaa, yan lang po, iinumin lang po yan 5 times a day, ano. Mawawala na po yung inyong ubo at sipon, no. Sa pangatlo naman po ay pwedeng gamitin itong pampurga, no. Mga bulate, no, na lalo na sa ating mga anak minsan, ano, kapag halimbawang malalaki yung tiyan, no, at meron na palang mga bulate, pwede po iyang pampurga, no. Magdikdik lang po nung isang tangkay yung kinuha natin kanina, yung may kasamang stem at saka leaves po nitong damong Maria, at dikdikin lang po yan, ano. Kapag nadikdik na po natin, lagyan natin ng konting asukalan, isama natin doon sa dinikdik nating tangkay, at ayan, katasin po natin, no. So yung makakatas po natin, isang kutsarita, no, yan po yung papainom natin, ano. At gawin lang po yan sa loob ng 3 araw, ano, para po matanggal yung mga parasite, ano. Sa pang-apat naman po yung mga sakit sa balat, ano, tulad po ng scabies, yan, mga eczema, no. Pwede po dyan yung ating dahon ng damong Mariano. Kakatasin lang po yan. Tapos kapag halimbawa pong nakatas na, katulad po nito, kukuha tayo ng isa, kahit po lapurutin nyo lang po yan, makakatas nyo na po yan. Yan yung dahon na yan. Pag yan po ay yan, makikita nyo na matubig na, ayan, o, nagtutubig-tubig na siya. Yan, pwede nyo na po yan itapal dun sa area kung saan po yan, laganap yung eczema tsaka yung mga scabies, ano, yung mga nangangate, no. Mapapatay po niyan yung mga mikrobyo na nandiyan dyan sa inyong mga pangangate, no. Napakalaking tulong po talaga nitong damong Maria, no. Yung tsaa nga po niya, ang daming nagagamot na sakit, ano. Unang-una yung dysmenorrhea, yan, yung mga masakitan tiyan, no. Kapag masakitan tiyan nyo, uminom lang kayo ng tsaa, eh, yan, gaganda na po yung pakiramdam nyo, no. Sa mga may high blood pressure, yan po, inom din po kayo nito, no. Maganda rin po yan sa peptic ulcer, pwede rin po yan sa mga yan, yung may problema sa digestion, ano, yung bloating, yung parang ang laki-laki ng tiyan mo, na parang namamagay tiyan, may hangin, yan, pwede po, ano, sa kabag, pwede rin po yan. At sa iba pa mga stomach problem, ano, pwede po yan. Kapag meron po kayong insomnia, di kayo makatulog, eh pwede rin po itong tsaa na to, no. Dahil po itong ating tsaa na gawa po dito sa damong Maria
merong sedative effect, no. Tinagurian nga pong dream herb tong ating damong Maria, no, dahil maganda pong pampatulog. Even po sa mga mental health tulad po ng depression, over fatigue at anxiety, yan, pwede po itong ating damong Maria. Inom lang po kayo nito. Maganda rin po ito sa ating mga liver at even po sa mga dry skin, kasi ito may vitamin E din po yung ating damong Maria, at napapanatili po tayong hydrated, isa sa matuturing na anti-aging po, yung pag-inom ng tsaa nitong ating halamang damong Maria. Pag may problema rin po sa pag-ihi, dahil ito po diuretic din po, maganda po na uminom kayo ng tsaa. And gaano ba tayo kadalas iinom nito? Pwede pong uminom nito ng 1 to 3 cups or 3 glass per day, at yan, until po sa makaramdam kayo ng kaginhawaan, yan po yung ating damong Maria na sobrang daming benefits, na maitutulong sa atin, pero paalala lang po, sabi ko nga, mabuti pa rin po na kumonsulta tayo sa doktor, kasi minsan grabe na pala yung mga sintomas and baka grabe na rin yung sakit, ito pong mga binibigay ko sa inyo is pangunang lunas lang, in any case na wala po kayong pambili ng gamot sa ating mga kabayan, gusto lang po nating makatulong, mabuting alam nyo po yung mga talagang mabuting magagawa at benepisyo ng halamang damong Maria. So ayan mga ka-MD, pinapanood nyo na yung ating vlog for today, yung damong Maria. And baka meron kayo nito sa inyong bahay, hindi nyo lang alam, tanongin nyo yung mga matatanda sa inyo, kasi mas kilala nila yung mga ganitong gamot, And ayan, thank you so much mga ka-MDP sa inyong pagtutok ngayong araw na to, sa lahat na nagla-like, nag-share at nagko-comment sa ating mga videos. Sa mga hindi pa po nag-subscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo, Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads. Pati po sa iba't iba nating social media account, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages, search lang po Hermy Sunaho or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na po yan. Salamat ng maraming mga ka-MD. This is Hermy Sunaho, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye-bye!